akin guys, naligaw. Naligaw ako. Ang China, medyo underrated lang siya kasi wala masyadong turista na napupunta dito na from Asia. So yun guys, na-feature tayo sa GMA News Entertainment. Maraming salamat. Kung river cruise lang ng mga cities, for me number 1 itong river cruise ng Shanghai guys. Hey guys, welcome back to my channel. So for today's video, it's our second day here in Shanghai, China. So kahapon kakarating lang natin, no? So nag-check-in na ako sa aking hostel and then na-explore natin yung Nanjing area, the Bond. Pero hindi po masyadong extensive kasi nahihiya ako kasi may nakilala ako kahapon, no? So nahihiya naman ako na parang i-focus ko yung camera sa pag-vlog instead na para makipagkwentuhan sa kanya. So ngayon, i-explore natin siya on our own. So nandito lang ako. Ang ganda lang location ng aking hostel. It's called the Dayin, or akala ko Dayin pero parang Dayin, D-A-Y-I-N. So ito lang siya, oh. Itong building na ito, ayan. That's the hostel. Tapos ito yung kanyang neighborhood. Ayan, oh. May mga cafes, may... Hi! Tim Hortons left the group. Bakit Teams Go? Teams Go yung kanilang Chinese version. And then, ayan na, ito na yung Nanjing area. Yung kanto na yan. Ang ganda ng location, as in walking distance lang tayo sa Nanjing area. So, tara lakarin natin. Ito yung aming trinay kahapon na brand. Pero sa ibang location yun, Chagi. Parang famous siya guys na cafes or fruit teas shop dito sa China. WA Management. Mas maganda dito sa area na ito pag gabi. Mamaya babalik naman tayo dito pag pauwi natin. Super nice location ng hostel namin, diba? Dyan lang, oh. Tapos ito na yung busy area. The busy area ng Nanjing. Ngayon kasi medyo mainit pa na maaraw pa, pero mamayang hapon o mamayang gabi, ang ganda ng area na to guys. Quick fit check muna tayo kasi sayang naman yung outfit ko. So ito yung suot natin. So kung naalala nyo, ito yung binili natin sa Japan na polo. Ngayon ko lang siya na isuot. Pinaghandaan ko talaga to para dito sa China. Charing deal. Kasi ito yung Uniqlo bag pa rin natin kasi may mga dala akong tripod. Marami akong dala dito, so itong malaking bag yung dala ko. And then, ayun lang, normal lang. Sige na, marami ng tao, na yan ako. Super init ngayon guys. Today is July na pala. Na-late na ako. July 1 na ngayon guys. July 1. And then, ang weather is 36 degrees Celsius. Walang time difference ang Philippines and China. I'm not sure kung nasabi ko dati na may time difference, pero wala siyang time difference, guys. And then, meron pala ako na-discover na bagong, parang mga Google Maps, ganon. It's called A-Map. A-M-A-P. Mas maganda siya kasi pwede mong i-customize yung language to English. And then, feeling ko mas helpful siya kaysa sa isa kong dinownload. Guys, ito yung map. Ito yung mapa na na-discover ko na bagong app, no? I-introduce ng nakilala kong Mongolian friend. Ito. A-Map. Tapos ganyan siya, oh. Mas madali siya gamitin for me. For example, meron kasi ditong option ng pag-walk. Ayan, dito. Find place. Tapos sabihin mo lang, ayan nga eh. Sabihin mo, punta tayo sa The Bond, for example. Kita nyo ba? The Bond. Ayan. The Bond. Tapos, hala, bakit naging Chinese ulit to? Ay, ito pala, itong blue. Merong blue dito na direction. Click mo yung blue na yun sa baba. Tapos may option dito ng parang, ayan, kung magti-train kayo, 21 minutes. Kung magba-bike or mag-walk. Pag mag-walk, pindutin nyo lang ito dito na walk. Ayun. Pag mag-walk, ayan, 23 minutes. Pero mayroon siyang ibibigay na ruta. So yun guys, I think helpful siya sa akin, A-Map. Mas madali kong na-search yung mga bagay-bagay. Tapos, for example, dinownload ko kasi ito, nandito na ako sa China. Chinese character to nung first. Para ma-change to English, punta lang kayo sa settings ng phone nyo. Settings, yung mga apps. Tapos hanapin nyo lang itong A-Map. Tapos meron dong nakasulat na language. I-change nyo lang to English. Okay, start muna tayo sa ano bang itinerary natin for today. Actually, nandito tayo sa Nanjing Road. Gusto ko sana mag-ikot-ikot, pero mas maganda kasi dito. Maganda siya sa umaga, don't get me wrong, tingnan mo ang ganda. Pero mas nagagandaan ako sa kanya pag pahapon na or paggabi. So mamaya na natin siya explore para hindi rin masyadong mainit. Punta na muna tayo sa medyo malayong lugar. Hindi naman siya malayo, actually mga 2 to 3 stops lang ng MRT. So ang ating itinerary for today, first is
Lu Jiazui. Lu Jiazui, ito yung parang trending na mga video sa TikTok kung nakikita nyo na parang may hagdan na sasakay ka tapos may magandang building. Ayan, Lu Jiazui. Pupunta rin tayo sa The Pearl Tower, isa ring famous na tower dito sa Shanghai. Xiantiandi Walking Street. Itong Xiantiandi Walking Street parang shopping area. Actually, hindi pa ako nakakapunta dito. And then pupunta tayo sa Yuyuan Garden. Maganda rin yung Yuyuan Garden during the night. And then later tonight, magta-try tayo ng Huangpu River Cruise. So ito, Huangpu River Cruise, sa lahat ng mga river cruise na na-try ko, I would say na ito yung may pinakamagandang views. May mga pinakamagandang buildings, modern buildings. So I wanna try it again tonight. And then kung may time pa tayo, pumunta tayo sa Harmei. It's like parang Olive Young ng China, maraming mga skincare products. So tara, let's go, ang init! So guys, using a map, sinearch ko na yung location. My location to Lu Jiazui. So sasakay daw tayo ng line 2, yung sinakyan din natin from the airport na line. So green line. So yan, maglalakad lang tayo ng 6 minutes to People's Square station, and then 2 stops lang. Magkakatabi lang pala to guys, no. People's Square, ayan, East Nanjing Road, tsaka Lu Jiazui. So green line lang sila. I would recommend kung mag-stay kayo dito sa China or sa Shanghai, magstay kayo dito sa malapit lang sa area para one stop away lang kayo, pwede niyo yung lakarin. Dito, pwede kayo magstay dito sa malapit sa People's Square, sa East Nanjing Road, or sa Lu Jiazui kung gusto niyo. Basta, or kahit nasan sa may green line. I think, gamit na gamit yung line number 2 or green line dito sa Shanghai, no? So, yung mga tourist spots, madaming areas doon. So, yun na lang yung pagstayhan niyo na malapit. Pero guys, dito sa Nanjing Road, marami na sila mga fruits, ganyan. Mga shake. Tsaka sa totoo lang, affordable dito sa China. Tingnan nyo. Mga 8 yuan, 6 yuan. So yun guys, naglalakad ako papuntang People's Square. Tatawid sana ako dito. Sabi ko, hala, ba't walang tawiran dito? Yung pala, meron palang underpass dito. Which is better, hindi tayo maiinitan. So yun lang, katapat lang siya ng building na yan na Nike. Yan, dito yung hostel ko. Nanjing area, merong underpass. Tapos, diretso niya yatang People's Square na to. Ay, oo nga, train station na pala to. Ayun o, may mga nakasulat doon. Line number 1, 2, and 8. So yun na guys, ang galing kasi underground, papuntang People's Square, hindi na tayo maiinitan. So ito yung kanilang underground. Ay, cutie naman ito. Sino kaya to? Alam niyo ba sa hostel, kasi may mga nakilala ko sa hostel, no? Tapos nag-inuman pa nga kami kagabi. Tapos tumakas lang ako kasi sila ayaw pa nilang matapos. Tapos sabi ko, hindi kasi ako pwede maglasing ng OA kasi kailangan kong mag-content bukas, kailangan kong mag-explore sa city, gano'n. Tapos ngayon, di ba, pagkagising ko, nandun pa rin sila sa room. Same kasi kami ng room. Tapos, sabi ko, hindi ba kayo aalis? Hindi pa daw kasi mainit daw. Sabi ko, sana all yung parang nagpupuyat lang kayo, tapos pag naiinitan pa kayo, ay ayokong lumabas kasi mainit. Parang I don't have that luxury, I don't have that privilege. Kasi tayo mga Pilipino parang as much as we can, sinusulit natin yung oras, no? Sila kasi mga foreigner parang slow pace lang yung travel nila kung kailan lang nila gusto lumabas. So wala silang itinerary. Sabi ko, cannot be borrow one. Hindi yan pwede sa aming mga Pilipino. Natatawa nga ako kagabi kasi tumakas ako. Mga ka-roommates ko kasi mga kainuman ko kagabi sa hostel. So, tumakas ako kasi parang past 12 na. Tito. Sabi ko past 12 na, parang bedtime ko na. Tumakas ako, tapos di sinara ko yung bunk bed ko, tapos pinatay ko yung ilaw ko. Pero di ba ako natutulog agad? Minsan nagsa-cellphone pa ako. Tapos naririnig ko, may mga pumapasok. Parang hinahanap nila ako kung gising pa ba ako, kasi bigla ako nawala. Hindi ako nagpaalam. Tapos hinahanap nila ako kasi bigla ako nawala. Tapos sabi ko, dyan na naman sila, baka gisingin nila ako. Tapos nagpapanggap-panggap na ako natulog, gano'n. Anyway, Tito mode on tayo, hindi tayo pwede mapuyat masyado. Pero mababait yung mga nakilala ko actually. Kung gusto niyo ng gano'n, like may energy pa kayo to socialize, maganda yung mga hostels. Pero dito sa hostel ito, more on pang mga young vibe. So madami pa silang energy. Ako kasi parang patito na tayo guys. So, ayun, People's Square na pala to. Ay, ang galing. So, underpass lang ako dyan. Tapos ito na pala, oh. People's Square Station. Let's go. Guys, refresher lang. Ito yung Shanghai Metro. So, medyo overwhelming siya, no? Kaya, English natin. Ay, ayaw mag-English. Ayun, nag-English na siya. Overwhelming siya. Kung gusto nyo
i-itemize nyo siya para konti lang yung nakikita nyo. Line 1, ganun. But basically, nasa line 2 ako. Actually, nandito mostly na mga, ito yung airport, dyan tayo galing. Tapos, magkakatabi lang to dito yan. West Nanjing, basa nyo ba dyan? West Nanjing Road, People Square, East Nanjing Road. Tapos pupunta tayo sa Lujiazui. Ayun, kakatabi lang yan. Maganda yung area na to, or line number 2, guys. Merong bilihan ng mga vending machine dito, guys. Pero meron lang akong, ito kasi nagamit ko na to last year, kasama yung ate ko, yung ganitong card. Alam ko may laman pa to eh. Try ko nga muna. Try ko muna. Pag hindi, edi hindi eh. Tapos kailangan mong i-ano yung ano mo dyan sa security check. Sana gumana, guys. Nabili lang namin to sa mga vending machine last kong China. Sana may laman pa to, girl. 2. Hala, 2 na lang. 2 na lang pala. Magkano kaya yung isang ride? 2 yuan na lang eh. So magkano na lang to? 14, 15 pesos na lang. Hala, ate. Sige, at least malalaman nyo kung ano yung mangyayari kung wala kayong enough balance at pumasok kayo ng train. Letter A, mapupunta tayo sa police station. Charot. Letter B, hindi naman siguro, grabe naman. Minor, ano lang naman, minor pagkakamali lang. So ito na, guys, People Square Station. Ang lawak din, oh. Diba? Malawak din. So yan, may nakasulat naman line number 2, just follow the signage. Yan, History Museum. Okay. Line number 2, lakad tayo. Guys, Tuesday ngayon ha, tapos parang patay na oras. Pero parang dito sa China walang ano, walang patay-patay na oras. Laging madaming tao. Sabi guys, ang layo na nilakad. Diba doon ako nag-enter, tapos akala ko malapit na yung pala iikot pa ng ganon. Sige, exercise din. Exercise bago ka makapunta sa train station. Or naligaw ako. Hindi eh, tama eh. Nandito yung mga tao oh. Sundan lang natin sila. Lawak din pala ng People Square Station. Guys, ang OA talaga ng inikot namin. Tignan mo, hindi pa rin siya tapos. Akala ko malapit na. Hindi pa rin siya natatapos. Tignan nyo, ang layo na ng nilakad-lakad namin. Ang dami na ng inikot-ikot namin. Hindi pa rin siya tapos. Siguro mag-alat kayo sa itinerary nyo ng walking in People's Park Station. Lagyan nyo mga 20 minutes. Nasaan ba yun? Ba't ang tagal? Okay. Okay, so dito na. Ang layo ng nilakad, mga 10 minutes ba yun? No, yan. Line 1. Hindi tayo pupunta dyan. Dito na yung parang i-divide nila by groupings na. Line 2. And then yung another line, line number 8 is over there. Line number 8. So, syempre, pupunta na tayo sa line number 2. Let's go. Diba ang lawak, ate? Grabe yung train station nila. Pwede na maging city. So, yun guys, nakarating na tayo sa station finally. So, nahati siya sa dalawa. Dito, kung pupunta kayo sa West Nanjing Road, ayan o, makikita nyo naman. People Square. Tapos yung naka-green, ayun. West Nanjing Road. Tapos naka-grade out yung East Nanjing, di ba? Hindi siya masyadong kita. So, ibig sabihin, hindi dyan yung tamang way. Dito ka sa kabilang way kasi People Square. Dito naman naka-green naman yung ayan, East Nanjing Road. Doon tayo pupunta, di ba? East Nanjing Road. Tapos ang susunod nun is Lujiazui. Ayan guys, check natin. Dito nyo rin makikita yung Papudong. Ayun o. Pudong International Airport. So, dito rin kayo sasakay pag mag-airport kayo. Guys, this is the moment of truth. Nakarating na tayo sa Lujiazui at ito try ko mag-exit using my 2 yuan balance. My God. Oh my gosh! Oh my God! Naka-exit ako. 2 stops. 1 yuan lang yung bayad. May remaining pa ako na 1 yuan. So, imagine 2 stops. How much was that? 1 yuan, guys. 7, no? 7 pesos lang yung train. Nakakatawa yung ano dito. In fairness sa China, yung transportation talaga nila, ang mura. Ba't ganun, no? Try ko mag-reload na lang. Or mamaya try ko mag-Alipay. Kasi nakikita ko yung ibang mga tao, cellphone lang yung gamit nila. Ginaganon lang nila yung QR code. I think pwede kang mag-pay using Alipay. So, na-try na natin yung card. 1 yuan. Later, try naman natin Alipay. Para magkaroon kayo ng different ideas kung ano ba yung mga means of payment na pwede nyo magamit sa kanilang train, okay?
Nothing beats a Klook holiday, and right now you can save along the way. Just search Marvin Samako on the Klook app today. With Marvin Samako Klook discounts, you'll get up to 15% off and more. Guys, naligaw. Naligaw ako. Nag-exit ako sa number 6 kasi yun yung sabi sa Google. Pero pag exit ko, parang nakapasok ako sa mall. Pero na-enjoy ko na lang kasi di ba mainit. So naglakad-lakad muna ako sa mall. Malamig naman. Tapos nung okay na ako, may mga signages ako nakita plus Google. Tapos pag exit ko dito sa mall na to, look kung anong nakita ko. Can you see it? You can't see it. Ayan o. This is the Shanghai Tower. Kasama yung Shanghai World Financial Center tsaka yung Jinmao. So, 3. Yeah. So those are the hello. So those are the 3 highest skyscrapers dito sa Shanghai or maybe dito sa China kasi kung titignan nyo, so guys, ito yung Shanghai Tower, no, yan. This is the second largest tower or building in the world after Burj Khalifa. So pinakauna is Burj Khalifa and then second ito si Shanghai Tower. Tapos ito, tatlo siya, oh. Malalaking building. So parang ito yung sa Lujiazui. This is a financial or parang trading area dito sa Shanghai. Dati daw, sobrang farmland lang to. Like, farmland, tas mga low-rise lang yung building. Tas nung 1992, dinevelop nila. Kaya natandaan ko yung date kasi, yun yung date na pinanganak ako. Unfortunately, malalaman yung edad ko. But yun yung date na pinanganak ako. So, nung 1992, dinevelop nila ito. So, after 1992, naging malalaking building na siya. Tara, ang problema ko, paano ba ako makakapag? Hindi kaya ito na yun? Meron kasi ako nakikita sa social media na parang nag-escalator. Tapos, ito na kaya yun? Ito yung magandang building. Sige nga, try natin pumasok dyan sa taas. Baka yan na yung famous na spot. Tara, balik tayo sa mall. Akyat tayo sa second floor. So yun guys, dito sa mall na kinaligawan ko, meron silang escalator. Tapos, ayan no. May nakikita kasi ako sa social media na parang nag-escalator. Pero pag tinitignan ko dito, parang it's not giving naman. Diba? Ano ba dapat yung angle? Sige, akit muna tayo dun. Baka may iba pang mga escalator dyan. Pero walang tao sana dito, no? Hindi lang masyadong giving yung angle. Pero kita rin naman, oh, yung Shanghai Tower. Wala pang tao dito. Pero actually parang okay din yung angle dito. Kitang-kita mo yung tatlong malalaking skyscrapers, no? So dito lang siya. So nandito siya sa may Jinmao. Ito, Jinmao Observatory Deck yung pangalan nito. Tapos merong escalator dito kung gusto nyong itry. Pero parang may hinahanap pa akong isa pang angle. Yan, kita mo yung tatlong building dito. So guys, mas maganda yung area na to as in bumaba kayo sa mismong tower, no? So bumaba ako dito. Yan, marami ding nagpipicture-picture dito ganyan. Ang cute ng family na to. Yan, mga friends. Kanina din dito may mga nakahiga-higa pa nga dyan eh. Kasi yung para magiging view mo is ito. Hindi ko mahanap yung escalator. May nakita kasi ako sa social media na parang escalator. Kasi yung view mo is yan. Iniikot ko yung paligid, hindi ko makita. So babalikan ko na lang next time pag hindi masyadong mainit. Kasi pinagpapawisan na ako kakaharap sa escalator na yun. Sabi kasi sa Google, exit number 1 daw ng Lujiazui. Tapos pag sinecheck ko, ang layo ng exit number 1 sa kung nasaan ako. Ang layo na pala yung Pearl Tower na pala yun. Oh. Sikat din itong tower na din. Ayan. Mas maganda siya sa gabi kasi may mga pailaw-ilaw. Babalikan din natin yan later. Ayan. So basically, aside from the 3 highest towers, ganito yung itsura ng Lujiazui, no? It's really a financial hub. Hindi kaya itong escalator? Hindi eh. Kasi kung escalator na to, iba yung background eh. No? Dapat ang magiging background niya is ito yung Shanghai Tower. Guys, dito na ako kumain, so may malapit na rin sa Shanghai Tower. Pero itong tower na to, I forgot. Ano tower na to? Basta, dito ako kumain sa Coco Salad. Yes. Coco Salad. Medyo okay na mall. So medyo pricey din ang slide. Pero actually kahit pricey siya, hindi pa rin siya super pricey. So magsasalad tayo ngayon. Ito yung name ng brand, no? Coco Salad. Tapos ito yung kanilang salad. Diba ang ganda? Merong chicken breast, may broccoli, may mga prutas, kamatis, may noodle, may... Ay, hindi nyo pala nakikita.
So may, ang tawag dito? Yung pipino, may mga corn. Diba? Ang ganda. Kasi yan. Nandito tayo sa mall na to. Ang binayaran ko sa salad na to is 41 Chinese yuan. So, kinonvert ko sa calculator, 353 pesos. Medyo pricey siya kasi nasa mall tayo. Pero di ba hindi pa rin siya pricey? I mean, pricey siya compared sa average na pagkain dito. Kasi for example, kagabi kumain kami nung friend ko na Mongolian. 25 yuan lang yun. So, mga 150 pesos lang yung rice. Although, so-so lang din yung toppings. Pero kung kakain ka lang sa mga labas, mga around 150 pesos, 200 pesos dito sa China, mabubusog ka na talaga or okay na siya na meal. Ngayon, gusto ko lang talaga magpaka-healthy kaya nagsasalad-salad tayo. May dressing na rin to, 1,000 dressing. Diba? Happy. So, ang China, medyo underrated lang siya kasi wala masyadong turista na nagpupunta dito na from Asia, for example, from Philippines especially. Pero kung pupuntahan nyo guys, mura talaga siya compared sa other East Asian countries. Di ba pag pupunta ka sa mga East Asian countries like Japan, Korea, medyo on the pricier side. But China is on the, ano yung mura. Inexpensive one. Nga guys, try na natin noodles, lagyan natin ng chicken breast. Parang sarap ng salad nila, no? Tapos lagyan natin ng broccoli. Hot. May pinya. Grabe yung salad nila, ang daming sahog. May pinya. Kung ganito din naman yung salad, magpapaka-healthy na lang ako lagi. Kung ganito yung itsura ng mga salad, no? Tapos 350 pesos. Feeling ko mura na din, no? Kasi minsan pag gusto ko magsalad-salad sa grocery sa atin, mga 200 plus pesos din, hindi pa masyadong ganito kadami yung toppings eh. Ito mga 300, tapos syempre nasa mall ka na rin. Tsaka may black na noodles, no? Ano kaya yun? Tinatry ko mag-insert ng mga pakonti-konting healthy food sa akin, travel. Kasi ang hirap talaga mag-diet pag nagta-travel ka. Like, kasi you want to try yung mga masasarap na pagkain, pero sabi ko, my gosh, kailangan talaga magkaroon ka ng disiplina sometimes. Kasi nagpa-check up ulit ako ng follow-up check up ko. Diba dati mataas yung triglycerides ko, tsaka yung gout to believe in magic. Super taas dati. Nagpa-check up ako, mataas pa rin. Bumaba na siya compared sa dati, pero mataas pa rin. Kasi dati parang mga 6 yata, but 6. Ang normal nasa mga 3 to 4 lang yata. 3 to 4. Tapos, lumagpas ako nasa number 6 ako, so sabi ko, ang taas. Ngayon nagpa-check ako nasa 5. Mataas pa rin, wala pa rin ako dun sa normal. Hindi pa rin normal yung triglycerides ko. Bumaba na siya compared dati, pero kailangan ko pa ng extra effort. Yung gout ko rin, wala ako dun sa normal na range. Pero bumaba na rin siya, pero wala pa rin dun sa... Wala pa rin ako dun sa normal. So sabi ko, kailangan ko talaga magpa-healthy. Like, i-insert natin ng mga konting healthy na pagkain. Siyempre mamaya magta-try pa rin ako ng mga local food, pero pa konti-konti, di ba? Baby steps. A little goes a long way. Here guys. Sobrang na-appreciate ko guys itong AMAP. Ayaw niya lang magpakita ng maayos, no? Kasi yan, sinecheck ko sa The Bond, magbibigay siya ng mga ruta sa inyo kung ano yung sasakyan nyo na line. For example, subway line number 14, ganon. Yan, no? So kung nandito kayo sa Lujiazui, malapit na rin yung The Bond. Yung Yuyuan Garden, pupuntahan din natin. Ano yun? Subway line number 14 lang. So far, siya yung pinaka-feeling ko helpful. Google Maps kasi hindi siya nagbibigay ng mga walk, no? Ito si A-Maps, nagbibigay din siya ng ruta sa walk, tsaka yung mga subway. So I recommend pag mag-China kayo guys, A-Maps or A-Map, ganun. Pero kasi yung The Bond, tsaka yung Yuyuan Garden, maganda siya puntahan pag gabi. Sobrang ganda kasi ng mga ilaw doon, tas yung Yuyuan Garden, maganda siya sa gabi. So mainit pa, sabi ko wag muna tayo magpunta doon. Ang chill pala ng itinerary ko. Ang dami kong nakasulat, pero ang chill pala kasi madali lang pala puntahan tong mga to. So marami akong free time tuloy. Okay, mamaya na tayo mag-The Bond, mamaya na mag-Yuyuan. The Pearl Tower, maganda rin yung The Pearl Tower ng gabi. Ano ba yan? Ito mga nasa listahan ko, maganda siya kapag gabi eh. Sige, mag-chill na lang muna tayo. Tapos malapit na rin naman mag-sunset. Antayin ko na lang mamaya mag-sunset. Okay guys, so since medyo maaga pa, punta na lang muna tayo sa Xintiandi. Ito.
Parang walking street, shopping street siya. So from Lujiazui, sabi ni A-Map, sakay daw tayo ng subway line number 14. So ilang stops lang siya. Tapos sakto pagkatapos natin doon, babalik tayo sa Yuan Garden. Oh. Pupunta tayo sa Yuan Garden tapos The Bond. Ayaw nga, magandang itinerary. So dito tayo sa Lujiazui, pupunta tayo sa Xintiandi Walking Street. Tapos babalik tayo ng Yuan Garden kapag gabi na. Kasi Yuan Garden katabi lang yung The Bond. Yung famous dito naman yung maraming mga buildings, skyscrapers, magda-The Bond tayo. Tapos sasakay tayo ng Huangpu River Cruise. Ay, ang galing. Magaling yung itinerary natin. Sige, I love that. Thank you, A-Maps. Yun guys, pasok ulit tayo sa train station. Pwede kayo ng line number 2. Kanina sinakyan natin. Pero ngayon, sa line number 14 tayo sasakay. Grabe, sobrang na-appreciate ko yung A-Maps. Akala ko sobrang hirap mag-navigate sa China. Kasi dati, kami ng ate ko, hirap na hirap kami. Kasi, yung Google Maps kasi dito, hindi mo yung full features ng Google Map, hindi siya gumagana. So, hirap na hirap kami ng ate ko. You just really need, the right app. And that is A-Maps. Ang dali lang pala mag-navigate, guys. I swear. Oh, di ba nga ako naliligaw, di ba? Team naliligaw tayo, pero di pa ako naliligaw. Naligaw ako. Nag-exit ako sa number 6 kasi yun yung sabi sa Google. Pero pag-exit ko, parang nakapasok ako sa mall. Pero na-enjoy ko na lang kasi di ba mainit. Pero di pa ako naliligaw. Wait lang. Speaking of team naliligaw, grabe pala, na-feature pala tayo sa GMA Entertainment, no? So meron silang ginawa na parang content, sabi nila na travel content creators you should follow now. So yan, kasama, nandito tayo guys, that's me, di ba? Sa ano yan, sa may Sapporo. Kasama si Hazel, si Archie, mga friends ko rin. Tapos yan, parang nagbigay sila dito ng parang mga recommended na travel content creators na nire-recommend nila yan. Number 1, Hazel, King. Tapos ito naman, yes! Nandito tayo guys! Marvin Samako. So sabi nila, in the early parts of 2005, Marvin Samako joined the elite list of content creators on YouTube, over 100,000k. Marvin has built a loyal following who watch his vlogs for his hilarious banter or join in his crazy fun adventure of exploring and getting lost in the new city. Can you also relate with Marvin Samako, who is part of Team Naliligaw? So yun guys, na-feature tayo sa GMA News Entertainment. Maraming salamat. Hashtag Team Naliligaw, no? Kasama din yung iba ko pang mga friends dito na feature, si Shanice, Runaway Girl, si Ivan de Guzman, si Jax Reyes, Archie Larga, si JM Banquisio, Jen Barangan, Chuck and Joe. Ayan. Thank you so much, GMA. Grabe na. Notice tayo ng GMA. Dati gusto ko mag-Starstruck. Yung pala, hindi pala dun yung path na para sa akin. Hindi pala tayo pang Starstruck. Pang travel vlog tayo. Okay, back to tayo commuting. So, dito pa rin tayo. Lujiazui Station. Pero sa train or line number 14 tayo. Let's go! Guys, meron dito mga vending machine kung gusto niyo na single entry. Pero parang gusto ko kasing itry kung pwede magpa-load ng ganito. Wala ba kabawal mag-camera dito? Ay. Excuse me. Load? Okay, wait daw. Load? Ano pwede? Can I pay Alipay? No. No? No money is due. So you can Okay. Yeah. Where? Walk. Okay. Okay. Okay, thank you so much. So wala kasing paludan nila. Sabi niya parang, hindi ko alam kung tama pagkakaintindi ko, pero sabi niya wala daw dito. So bibili na lang ako ng single journey. Ay, wala yatang Alipay dito. May Alipay ba dito? Walang Alipay. Wala akong cash. Wala akong cash. Wait lang, wala akong cash. Ay guys, pwede yata mag-Alipay dito. Sige, bili tayo ng single journey ticket. So English, sasakay tayo sa line number 14. Ito line 14. So nandito tayo sa Lujiazui. We're going to Yuan dito. 3, okay. 3 Yuan daw dito. So pwede kayong WeChat Pay, Alipay or Union Pay. We pay via Alipay. QR. Ayan, i-scan ko lang yung QR. Galing. Guys, another single journey ticket. So day
day 2 of being cashless dito sa Shanghai, no? Ito try ko na cashless ako buong trip. Tignan natin kung makaka-survive ako kasi so far puro lang ako Alipay and wala akong cash. Nakaka-survive tayo, let's go. Check nyo lang yung mga signage. Sa Shanghai naman guys, may mga English yung kanilang train station. So line 2 doon daw. Line 14, sabi niya baba. So baba tayo. So yung Lujiazui station, no, ano din. Malalaki yung mga train station nila dito guys. Guys, lawak ng kanilang platform, oh. Tapos air conditioned, in fairness, hindi na-appreciate ko siya kasi ang init sa labas. Ayan, makikita mo na naman, tinuro ko kanina, 'di ba? Lujiazui, pag naka-green, ibig sabihin papunta doon yung train, Yuyuan Garden. So dito tayo. Ayan. Lujiazui. Mamaya babalikan natin yung Yuyuan Garden. Skip muna tayo dyan kasi pupunta tayo dito sa site of the first CPC. Ayan. Guys, so hindi pa nakanood sa last vlog, ito yung Alipay. Ito yung ginagamit sa mga payment dito sa China. So actually naka-integrate na rin dyan yung DD Travel. Yan, kung gusto nyo mag-grab or parang taxi, yan, DD. Sobrang affordable lang din dito ng DD sa China. Pag magbabayad ka, pwedeng, pag may binigay sila sa'yo na QR code, ito, scan. Yan. Pag click mo yung scan, ayan, i-scan mo yung QR code, ganyan. Pero pag wala silang binigay na QR code, dito sa pay and receive. Sa pay and receive, ayoko kasi ipakita kasi baka i-scan nyo eh. Kasi makikita yung QR code ko, tapos pwede nyo i-scan pambayad sa ibang mga establishment. Kung may QR code, scan. Kung wala, pay and receive. Ito yung hindi ko masyadong na-explore sa China before since meron kaming bus na parang tour bus. Pero grabe pala talaga yung like mga stations nila. Every station ang lalawak, tsaka aircon. yun yung gusto kong i-highlight. Yung every station nila naka-aircon. So kasi mamaya bakbakan na lang paglalabas tayo, especially pag pupunta kayo dito lang ganito summer. Ang init sa labas, pero yung train station, yung mall, malawak and aircon. Hindi tayo siya naka-aircon. Pero siguro one thing that you have to be prepared at. Wala, hindi ko alam yung proposition. Dapat maging prepare kayo sa lakad. For example, di ba nandito na ako sa station, ang layo ng mga exit kasi parang underground tunnel kasi lagi yung mga nangyayari dito sa Shanghai, no? Ang dami silang mga itong underground. So, ang layo ng exit minsan. Pero isipin nyo na lang nag-exercise kayo sa aircon. Tama. Yan guys, no? Tingnan nyo. Ang linis lang dito sa Shanghai, no? So, marami din silang mga puno-puno. Yan yung station. Try nyo lang guys. Puntahan nyo yung Shanghai. Like, magbabago din yung inyong pananaw. Kasi ganun din ako eh. Nung nagpunta ako dito, na-realize ko na, iba siya. Malinis. Parang isa nga sa mga favorite na cities ko to eh, Shanghai. Well, tignan natin kasi may mga pupuntahan pa ako, Chongqing tsaka Chengdu, baka magaganda din doon. Ano lang talaga ngayon, majinit kasi kanina magkano yan, 36, di ba? 36 degrees Celsius. Onitsuka Tiger, paborito ng mga Pinoy. Huawei. Diba? Ang saya lang din maglakad-lakad sa city nila kasi although city siya na modern, madami mga puno, which I really like. Pero mainit pa rin talaga. Pura. Ayun na. Yun yung hinahanap ko guys. Xintiandi. Xintiandi. Okay. Oh wow. Oh may Huawei. Huawei das kotse. Tignan nyo guys, yung Huawei ba is ano lang? Hindi lang siya cellphone. Kotse din pala siya. Ang ganda ng ano nito. Nung parang very Europe. Max Mara. Ayan. Oh. Diba? Ang saya lang maglakad-lakad dito sa city nila. Tara, pasukin muna natin itong building na to, yung Xintiandi Plaza. Magpa-aircon lang tayo guys kasi langit, lupa, empire, no? Empire. Alam niyo ba yung kantang yun? Ang init. Wait lang, hihinga lang ako ng ano sa aircon. So guys, ito yung Xintiandi Plaza. So, normal mall shopping. Kung gusto niyo ng mga shopping. Nagpapa-aircon lang ako saglit. Pero hindi ito yung ating purpose talaga dito sa Xintiandi. Kundi ang puntahan ang Huamei
So mag-walk pa tayo ng 6 minutes kasi based sa aking research, ito yung parang Olive Young ng China. Kung meron sa Olive Young Korea, sa China meron silang Harmay sa mga skincare products. Check natin baka may mga mabili tayong skincare doon. So yan guys, dito sa Xintiandi Plaza kung gusto niyo lang kumain, para mga locals lang yung mga tao dito actually. Restaurants, chill, ganun. Magpapahangin lang ako. Guys, lakad lang tayo papuntang Harmay. No? Ganda lang. Punta kayo dito sa Shanghai ng winter guys. Kung medyo namamahalan kayo sa Japan, medyo namamahalan kayo sa Korea, mag-China kayo. Mas affordable. Tapos kung gusto nyo ng winter, perfect. Feeling ko pagbabalik ako sa China, gusto ko malamig. Winter na ako babalik dito para outfit, tas lakad-lakad kang ganda oh, ganda dito oh. Europe. Char. Oh, ganda rin doon. Ano yun? Iba din yung ginigive ni Xintiandi nyo. Ano yung gusto niyang mangyari? Parang yung mga buildings nila, hindi naman pang China, no? Baka medyo European dito. Charot. Tingnan nyo, linis kaya. Linis ng city na to. Again, alam ko na merong beef between the Philippines and China, guys. Pero kung ano lang natin, tanggalin lang natin yung like, mga away-away. Like, focus mo lang yung tao lang talaga. Like, tao to tao, city to city. Try Shanghai guys, give it a try, you will surely like Shanghai. Like, nagustuhan ko na siya dati nang naka-tour kami, pero ngayon na naka-DIY ako, palakad-lakad ako, mas na-confirm ko na ang ganda ng city. Ang sarap maglakad, kung hindi lang ito mainit, perfecto sa akin, 10 out of 10 to. Ngayon kasi mainit, mga ano lang to, 9.5. My god, ganito pala sa Xintiandi guys. Oh, meron mga alleyways, and then ganyan no, yung mga bato-bato, intramuros. Sorry. No. Ganyan siya oh. Actually papunta lang ako sa Harmay, pero ito kasi yung dadaanan. Ang ganda. 'Di ba? 'Yun yung beauty ng paglalakad mo. May mga nadidiscover ka na wala naman sa itinerary mo. Hindi ko naman in-expect na may dadaanan ako mga ganyan. Pero ang cute pala ng area na to. Oh. Ah, ito na yata. Ito na yata yung Xintiandi walking street. Ang ganda. No? It's giving Europe sa area na to. O Shake Shack. Ay, ang cute ha. Saan tayo? Sige dito. Parang marami naglalakad papunta dito eh. O may mga alfresco dining. Ah, modern yung bandang dun. Pwede dito muna tayo. Sige, balik tayo. Mas hindi modern yung area na to. Doon sa kabila mas modern eh. Mas gusto ko muna i-explore yung area na to. So, may mga restaurant dito. Oh, tingnan mo yung mga architecture nila, no? Ang ganda pala ng walking street na to, guys. Xintiandi. Gusto niyo mag-chill. Parang gusto ko ng fruit shake. Init na init ako. Kailangan ko ng malamig na inumin. Maghanap tayo ng fruit shake dito. Ang cute. Uy, diptik, oh. Oo nga, no. Kakaiba yung vibe niya rin dito. Tom Ford. Ang mahal ng pabango na yan, guys, no? Pakamahal niyan, Tom Ford. Pero kung afford nyo naman, kung nasa budget nyo, why not? Oh, di ba ang ganda? Oh, Shanghai. Maraming mga puno-puno, no? Tara, punta naman tayo sa may modern area. Ayan guys, ito naman yung parang modern side ng Xintiandi walking street, no? So, more shopping area din dito. Yung may mga Gentle Monster. Ayan. Mas modern dito. Dun sa kabila parang may European vibe, no? Salomon. Ah, so shopping ano talaga siya. So, kung gusto niyo mag-shopping dito sa China, maybe this is one of the options na pwede niyo ma-consider. Xintiandi. Tara, pasok tayo. Gusto ko na naman ng aircon. And guys, nakarating na tayo sa Harmay.
Ito, bilihan din ng mga skincare products, parang Olive Young nila dito. Tara, pasok tayo. So guys, may nakita ko dito sa Harmay, no, yung bilihan ng mga skincare. Meron din sila mga perfume and naka 35, 41% off. So ito oh, 499 Chinese yuan na lang. So magkano lang yun? Wala pang 4,000 pesos. Di ba mahal ang Bulgari? Mga nasa 9,000 pesos ang Bulgari eh. Huh? Uy, shucks. Ito yung pabango ko. Magkano kaya dito? Ito yung pabango ko guys, yung diptyque na papier. 931. 931 yuan. So magkano yun? Mga 9,000. Yung 931 Chinese yuan is 7,300 pesos. Mas mura pa siya kaysa dun sa Thailand sa King Power. Di ba nagpunta tayo sa King Power, 9,000 tsaka 13,000. Dito, 7,000 pesos lang guys. Harmay, Harmay. So kung gusto nyo ng mga parang gusto ko ito bumili. Baka mura na kasi ito eh. 7,000. Yan, marami din silang mga skincare products. Sabon. Mga pabango. Ano pang pabango nila dito? Ito guys, Versace for Home 100 ml. Ano lang siya? 646 Chinese yuan. Parang mga mura yung mga meron din sila. Chloe, yan. 64% off yung Chloe. Miu Miu. Di ba sikat din tong Miu Miu? Yan. Miu Miu is 980 yuan, 100 ml. May mga Calvin Klein of course. Yan, CK. Meron din sila dito guys, mga Chanel. Ayan o. Serum foundation. Magkano to? Ay, ang mahal. 1331 yuan, oh. Mga 10,000 pesos, guys, yung Chanel. Hanggang sana all na lang muna tayo. Sana all, nakakabili niyan. Charik. Kung hindi pa kayo sure, guys, meron silang mga maliliit lang dito. So, pwedeng maliliit muna yung bilhin nyo, mga 15 ml, ganun. Kung itry nyo muna yung amoy kung gusto nyo. Ayan. May mga maliliit din sila dito, mga pabango. Ito naman guys, Dior Sauvage. Favorite ni Gian, yung friend ko. 828 yuan. So mga 6,000 plus. Mas mahal pa pala yung diptyque. 900 plus yuan tong ginagamit kong coffee. So yan, mabango din to guys. Dior Sauvage. Nothing beats a Klook holiday, and right now you can save along the way. Just search Marvin Samako on the Klook app today. With Marvin Samako Klook discounts, you'll get up to 15% off and more. Okay guys, we're back here sa busy area ng The Bond or sa Nanjing Road. Meron ding famous na building dito, The Peace. Ayan, oh. Marami nagpipicture dyan if you want. Di ba gumaganda lalo yung Shanghai kapag gabi? Unahin ko lang tong Huangpu River Cruise. Meron kasi akong river cruise na nabook via Klook, of course. So, gawin ko na siya kasi may time kasi to. Para mamaya after nito, free time na tayo. So, dito to sa may river cruise, sa may The Bond area. So, yan. Nilakad ko lang, Nanjing Road. Tapos ito yung The Bond. Tingnan nyo. Wow! So, very iconic din ito. Pearl Oriental Tower. So, grabe. Sobrang busy and ito yata yung pinaka-crowded na area ng Shanghai. So may The Bond. Sobrang daming tao. Oh my gosh. So lalakarin lang natin doon. Parang tinalo to yung Shibuya Crossing. Parang natalo yung Shibuya Crossing dito. Diba? Tapos everyone's taking a good photo of the skyscrapers. Ayan. Wow! Ganda, diba? So guys, itong The Bond area, since this is very famous talaga dito sa Shanghai, even mga local Chinese from other places nagbe-visit dito para mapuntahan itong The Bond. So expect a crowded, a crowded crowd? A crowded, wala, di ko alam yung tamang term. Expect a crowded place. So yun guys, nandito tayo sa The Bond, pero look at the crowd, oh my god. Super daming tao. So, ayan no, kaninang umaga nandun tayo sa area na yun, diba? Ito yung Shanghai Tower, yung tatlong malalaking building, no? Tapos nakita din natin tong Pearl Oriental Tower. So, magkakatabi lang naman actually sila doon sa Lujiuzui. Tapos ngayon nandito tayo sa The Bond. And then we're gonna walk to Huangpu River Cruise. So, lakad lang tayo. Ang daming tao.
Ano ba ngayon? Holiday? Or normal to? Tuesday ngayon na. Tuesday, patay na araw. Or, I mean, hindi siya busy day. But, walang hindi busy day dito sa China. Pero ang ganda talaga. Mamaya pag nasa river cruise tayo, mas makikita natin siya ng mas maganda. Itong mga to. Tara, lakad lang ako guys. So yun guys, nakuha na natin yung ticket natin for the Huangpu River Tours or Cruise dito sa area na yan. So nakalagay naman dun sa clock yung address. Kasi yung address kasi depende yata sa oras ng cruise nyo. So sa night cruise, dito siya. At basahin nyo lang dun sa pag nag-book kayo, meron dong address kung saan nyo i-redeem yung ticket. So it's currently 7:40. Ang next daw is 8:05. Ayun, may pila dito. Pero kailangan doon natin pumasok sa White House. Ayun, White House. Ayun guys, ito pala yung pinin ko sa clock para i-redeem yung ticket. Baka lang hindi mahanap yan. 481 Songjian Road, A2. Let's go! May pila na naman. Okay. Tumatakbo sila. Ba't sila tumatakbo? Okay guys, sasakay na tayo sa cruise ship. So ito yung isa sa mga pinaka-favorite na ginawa namin sa Shanghai dati. Kumbaga kung river cruise lang ng mga cities, for me number 1 itong river cruise ng Shanghai guys. Kasi ang ganda ng mga makikita nating buildings later. Ay, aircon? Aircon yung first and the second, pero doon tayo sa pinaka-third siguro. Hindi pala dito. Dito parang pwede naman kung mga senior, ayaw nyo nang makipagbardagulan, dito na lang kayo sa first floor. Pero mas maganda kasing view eh. Kung kaya nyo sa second floor, mas maganda, or third floor. Okay, this is the second floor. May mga tinda din dyan, oh. Pero syempre mas pinakamaganda sa third floor. So yun guys, start na nating river cruise. So ito yung Shanghai Tower, no? Wow. Grabe, no? Makikita nyo yung mga buildings nila, very modern, very futuristic. Yan, buti nakaano tayo ng spot na medyo malapit dito. So yan, kita-kita natin yung tawag doon? Kitang-kita natin yung view kasi nandito lang tayo sa medyo may gitna. Ayun yung ganda-ganda. Wait lang. Wow, grabe, no? Ayun yung Oriental Pearl Tower, yung nakita natin kanina, pero mas maganda siya kagabi kasi may ilaw-ilaw na, di ba? Grabe. Kung sa building lang, kung gusto niyo nang may ilaw, hindi talaga papatalo ang Shanghai, guys. Ayun, guys. I love Shanghai. May nakasulat, guys, I love Shanghai. Ay, nawala. Nawala. Kanina may I love SH dun eh. Super Grand Mall. Ito guys, so nabasa ko, hotel pala to. Pero grabe, sobrang mahal siguro dyan. Or hindi naman siguro, kasi hindi naman din sobrang mahal ng mga hotel dito sa Shanghai. Pero ang ganda ng view nyo kung dyan kayo. Grabe guys, so tignan natin isa-isa yung building. Oh. Bawat building na ayaw magpatalo. May kanya-kanya silang kulay. Magkano kaya ang binabayad nila sa kuryente? No? Ang daming pa ilaw sa gabi. Ayun, itong blue na to. Wait, ito. May butas sa itaas. Grabe, ang ganda. Wow. So again guys, this is one of the best things that you can do dito sa Shanghai talaga, ang itong Huangpu River Cruise. So I think kapag gawin nyo ito ng umaga, mga 900 pesos. Pero pag gawin mo sa ng gabi, mas mahal, mga 1,100 or 1,200 pesos. But I recommend na gawin nyo siya ng gabi guys, kasi you will really appreciate siya ng gabi. Kasi mas makulay yung mga buildings and all. So itong Huangpu River, malaking river siya kung nakikita nyo. Oh. Ay, hindi pa. Dito, basta malaking river yan dyan. So parang dinidivide niya yung Shanghai into two. So malaking river siya na ganyan. On this side, parang the west side of the river and then the east side of the river, no. So sa west yata, dito yung Lujuzui. Tapos sa other side naman is the Bund.
So dun sa Lujishui, di ba kanina yung mga Shanghai Tower, yung mga Shanghai Financial Center. Tapos on the other side naman dito, ito yung The Bund. Ito yung maraming tao. Diyan yung mga Nanjing Road, ganun. So actually itong river na to, siya yung nagdi-divide sa dalawang main na places dito sa Shanghai, no? Kung meron ako mga travels na parang nag-i-exceed talaga sa expectations ko, isang Shanghai sa nag-exceed sa expectations ko. Parang dati kasi, especially nung first time ko, sobrang hindi ganun kataas yung expectations ko. Pero pag pupunta nyo dito, ang ganda. I think isa talaga to sa pinakamagandang river cruise na magagawa nyo when it comes to mga views na makikita nyo. Diba? Yan yan, no? Dito naman. Saran! So may mga areas dito na pwede kayong umupo, bumili. Sorry kung medyo maingay, I'm not sure kung naririnig nyo ako. Yan. Yung iba nakaupo na. Wow. So yun guys, sa area na to, parang ito yung British area naman. Meron silang parang Big Ben. Ayun yung clock. London. Ayan. So maganda rin dito kapag gabi. Katabi lang to ng The Bund. Diba yan? Lakarin nyo lang doon hanggang ayan, doon yung The Bund. Ilakarin, kahilera siya ng The Bund. Dito yung The Bund, dito sa kabila yung mga Pearl Tower, Lujazui. Pero ito, katabi lang siya ng The Bund. Lakarin nyo lang papunta doon, mararating nyo ito. Maganda rin itong pang picture sa gabi. Ayan, no? Kasi yung ilaw niya, it's giving, ano, diba, Europe or London. Yun guys, kakatapos lang ng ating river cruise. Roughly around 40 to 50 minute ride, no? I think one of the best things talaga na magagawa nyo dito, sobrang ganda ng mga skyscrapers, sobrang modern ng building, futuristic, grabe. Di ko na-expect nga nung una na ganito kaganda yung mga buildings dito. Of course, you can book this activity again on Klook and you can use my discount code, Marvin Samako Klook. Tara guys, punta naman tayo sa Garden or UU1 Garden. It's just a 12-minute walk from this river cruise. So dito, lakarin na lang natin, 12 minutes lang naman. And then siguro doon na lang din tayo mag-dinner. Let's go. Okay guys, nandito na tayo sa U Garden or UU1 Garden area. Pero kain muna tayo kasi nakailan ng steps na ba ako? Yes, 20,165. Naka 20k steps na tayo. Nagutom na ako. Salad pala yung kinain natin kanina. Meron namang food court dito sa U Garden na yun na may mga ganyan. Check natin. Dito na siguro tayo kumain. Steamed buns with crab powder. Oh my gosh, anong masarap kainin dito? Wow. Ay. Ang sarap. Gusto ko ng kanin. Nagugutom ako. Hanap tayo ng kanin. May fruits din dito. Ay, ito parang sarap ng pork buns. Noodles. Parang gusto ko ng kanin. Sige, check nga tayo muna sa kabila. Dito sa U Garden, marami lang mga ganyan, mga tinda-tinda, parang night market. Pero even naman umaga, meron mga tinda dito. Tapos yan, pupunta tayo dyan sa may garden area. Maganda sa loob dyan, pero hindi na kaya ng energy ko. Kailangan ko na kumain muna. May mga bingso sila dito, 28 yuan. So siguro mga ano yan, magkano? 170? 170 pesos. Yan, may mga waffle pancake yan. 18 lang, oh, 18 yuan. So mga 140, 130. Ito, 25 yuan lang. Mga 150 pesos lang to. 150 lang. Di ba, mura lang yung mga pagkain nila dito eh. Ano ba yan guys? Walang kanin. Gusto ko lang kanin. The Filipino in me is ano? The Filipino in me is aggressive. Aggressive? Bo, please mag-English. The Filipino in me is showing up. Showing up. Anong tamang English guys? Tulungan nyo ako. The Filipino, gutom na ako kaya hindi ako makapag-isip. Oh, kahit naman busog kayo, hindi mo alam English yun. The Filipino in me is giving its energy. So guys, kain muna tayo dito sa UU1 Garden. So ito yung mga nabili ko. Ito parang octopus barbecue. Medyo pricey, 30
yuan sa mga, kano yun, 230. Tapos ito naman, siopaw ba to or xiaolongbao na 4 na peraso, 35 yuan. So mga 200 plus din to. So itong dalawa mga 400 plus, 'di ba? Medyo mahal dito kasi very touristy itong place na to. 'Di ba? Mas mura pa yung salad kanina. Mas okay mag-salad. Sorry. Okay, try natin tong octopus na mayroong mga nakasawsaw siya sa kung ano-ano. One more. Okay. Gusto ko yung texture. Hindi siya super tigas. Di ba dati sa mga octopus natin, medyo matigas. Hindi siya super tigas. Pero, hindi ko gusto yung parang powder na... Hindi ko alam kung anong powder yan. Okay lang. Siguro mga 8. Average lang. Not bad. Ito naman na... xiaolongbao kaya to. Kaya kumuha ko ng ganito baka xiaolongbao eh. Baka may sabaw. Wow, walang sabaw. Hindi pala siya xiaolongbao, guys. Parang siopaw na merong mga sesame seeds dito sa base niya. And then parang may pork. Pork bun lang. Okay. Malasa yung pork. I love it. Pero sana gusto ko yung medyo mas mainit siya. That's good. Maybe this is an 8.5 or a 9. Love it. Cheers, guys. Cheers. Boom. Guys, yung Yuyuan Garden, pinatay na nila yung ilaw. Hindi na yun maganda pag walang ilaw. Yung mga priorities natin sa buhay, wala din hulog eh. Hanggang alas 10 lang pala yung ilaw. Inuna ko kasi kumain. Nagbabagal-bagal pa ako sa pagkain, take my time. Tapos paglabas ko sabi ko, hala, wala ng ilaw. Okay guys, babalikan ko na lang. Babalikan ko na lang itong Yu Garden. Kasi malapit lang naman to sa The Bund. Walking distance lang naman sa The Bund. Walking distance lang sa hotel ko. Ay, medyo malayo. Pero kaya ko naman lakarin. Babalikan na lang natin yan sa mga susunod na araw. Kasi unfortunately, pinatay na nila yung ilaw. So hindi na maganda, di ba? Oh? I mean, maganda naman. Pero iba kasi yung beauty ng may ilaw. Ha? Patawad na guys. Hindi na kaya ng gutom ko kanina. Kumain muna ako. Okay, at least nalaman natin hanggang 10 PM lang yung ilaw. So after nyo ng river cruise, kung gusto nyo dumiretso ng Yuyuan, bilisan nyo na lang kasi namamatay na siya ng ganitong oras. Mas lively kanina, mas maganda yung ilaw, okay? So, I think that's it for now. Putulin ko muna yung vlog ngayon. Maraming salamat sa pagsama sa akin dito sa Shanghai sa pag-explore natin, no? Nakailang steps na ba tayo? 22,000 steps and counting. Siguro maglalakad na lang din ako pa uwi, although medyo malayo, but ang dami ko rin kasi nakain eh. Yun lang guys, maraming salamat sa pagsama sa akin today and I'll see you again on the next one. Bye-bye!